Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, nararapat lamang na papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kailanman hindi ka nagbaba. Hindi, Lord, ka. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas namin ang inyong pangalan, Lord God. Sa aming mga bibig, Lord God, sinasabi namin, Lord God, ikaw lamang ang nararapat na papurihan, Lord God. Ikaw lamang, Lord God. Ikaw ang pinaka-omniscient, Lord God. Come on, let's sing. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila kang iyong nilikha. Ang iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y magpakailanman, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y lululuhod sa iyo. Tinataas ang ngalan. Yes, Father, Lord. Bawat lahi ay nagsasabi,
Amen. Sa susunod naman na ating awitin, kantayin natin ang mahal na mahal. Kasi napakabuti ng Diyos natin, dapat natin siyang mahalin. Amen? Amen. Come on, let us clap our hands. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, sobra-sobra pa. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita, sobra-sobra pa. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita, sobra-sobra pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, sobra pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na Mahal kita, Panginoon. Amen, amen, hallelujah. Tanungin ko kayo, anong kailangan ng isang Kristiyano? Ang kailangan lang ay babad. Amen, kantayin natin ang kantang to. Babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako sa'yo. Ay, sarap-sarap! Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. ang mga pagpapala mo Ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang
sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa'yo. Sarap-sarap, sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa kung bakit uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nagkulang ang ating Panginoon. Amen? Amen. Hindi siya nagkulang sa mga blessings dahil ang blessings na binibigay ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy natin siyang papurihan sa kantang to na di ka nagkulang. Come on, church. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lamang ang sasambahin, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, babay. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Kapasan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa atin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa iyong taus-pusong pagmamahal, Lord God. Maraming salamat, Lord. Kahit kami ay madumi, Lord God, inalayan niyo pa rin po kami ng iyong pagmamahal, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat sa iyong love, sa iyong blessing, sa inyong care sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. We thank you, oh, the highest praise, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Papurihin po natin siya ng malakas na palakpak. Amen. Kung mas malakas pa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen. Yan. We will serve you, Lord, with all our heart, with all our might, yan, with all our soul, with all our strength. Yun po ang mensaheng hatid sa atin ng atin pong mga anak ngayong umaga. Pwede po nating stretch yung ating mga kamay sa kanila. And let's pray for them. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. You are good, you are indeed good, Father, sa buhay po naming lahat na mga anak mo, Panginoon. Especially ng mga batang ito, Father God, singing songs, dancing for your glory, Panginoong Diyos. Saying, Lord, na you are good and you are to be worthy to be praised with all our heart, with all our soul, with all our strength, Father God, because you alone are God and deserves all the glory, praises, and honor, Panginoon. Salamat po sa mensaheng dala ng mga batang ito sa buhay po naming lahat. It's a good reminder sa amin, Panginoon, while dala-dala namin, we have the strength na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. We will serve you with all our might, with all our strength, Father God, and glorify your holy name, Panginoon, sa loob at sa labas po ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Salamat sa buhay po ng mga batang ito. We declare blessing, Panginoong Diyos, sa kanila. We declare strength, Lord. We declare wisdom habang sila po ay lumalaki, lumalago. Father God, we prophesy, Lord, na mga batang ito ay magagamit sa iglesyang ito, Panginoong Diyos, in different ways, in every ways, Panginoon, at patuloy na makikita ang glory mo sa church na ito, Panginoon, sa mga susunod na generation na ito, ng mga batang ito, Father God. Lord, itago niyo po sa ilalim ng iyong mga bisig ang mga batang ito, kasama ng kanilang mga kapatid, ng kanilang mga magulang, and provide them all their needs, Panginoong Diyos, dahil naniniwala po kami na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya hindi kami mangangamba, Panginoong Diyos, sa lahat po ng pangangailangan ng mga batang ito, because you will provide it, Panginoon, in Jesus' mighty name. In Jesus' name, we declare all these things po sa pamamagitan ng karunungan binibigay niyo po sa amin, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. God bless you, mga bata. Yan. Before po tayo mag-continue, pwede po bang tawagin si Ate Badet? Yan, Ate Badet, lika po with your baby. Yan, dahil ito pa rin po ay children's moment. So, let's dedicate one soul, yan, na gift ng Lord sa mga parents po niya. Si Brother Ezekiel, tsaka si Sister Badet. Dito ka po. Hello, baby. Anong pangalan? April Joy po. April Joy. Yan. Ang pangalan po niya ay April Joy. Yan. Hindi po April June, April Joy. Yan. Sige po, stress po natin yung ating mga kamay. Let's declare blessing kay April Joy. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng mga kapatid naming ito, si Brother Ezekiel, tsaka si Sister Badet, Panginoon. Salamat po sa buhay din ng kanilang baby, si April Joy. Lord God, maraming salamat sa buhay po ng batang ito, Panginoon. Right now, O Lord, hinihiling po namin ang inyo pong presensya, ang inyo pong goodness and greatness and faithfulness sa buhay po ni April Joy, Panginoon, upang manatili po siyang malakas, malusog,
Panginoong Diyos, ilayo mo siya sa anumang mga malulubang karamdaman, ilayo mo siya sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Ganon din po ang kanyang mga magulang. Continue to bless this family, Father God, at ang kagalakan po nilang ito ay patuloy niyo pong punuin sa pamamagitan ng patuloy na paglaki ng maayos ng batang ito, si April Joy, Panginoon. At anuman po ang plano mo sa batang ito, Father God, thy will be done sa pamamagitan din po ng pagkilos mo sa kanyang mga magulang, O Lord. Dinidedicate po namin siya sa iyo sa mga sandaling ito. In Jesus' mighty name, Amen. Tulog, baby. God bless po. Yan. Good morning po sa ating lahat. Batiin mo yung iyong katabi. Say good morning with a smile. Yan. Good morning po. Good morning sa ating lahat. Yan. Sige po. Praise God sa mga natapos nating mga activities nung itong week na to na dumaan. And I believe may mga activities pa pong gagawin ng week po na ito ulit. Tapos na po ang youth. Tapos na ang young adults. Hindi ko alam kung may take two pa ang mga young adults. Tapos na rin po ata ang adults, ano? Ay, hindi pa. I believe po, April. June 6, ang plano po ng mga adults po natin. Tama po ba ako? June 6 sa West Manor. Okay po, blowout po ito ni Uncle Ben. Yan, advance happy birthday kay Uncle Ben, tsaka kay engineer po, Recto. Pero hindi po lahat daw po ata isasagutin nila. Kanya-kanyang entrance po tayo. Yan, yung 250 sagot na po natin. Yung pagkain tsaka yung cottage, sagot po nila yon. Okay po? So, this will be on June 6. Yan. So, siguro mag-usap po ulit ang mga adults po natin. Anong oras po kayo aalis? Okay po, ng June 6. Dahil ang West Manor po, nagbubukas po siya 8 o'clock ng umaga. So, siguro as early as 8 a.m., pwede na po tayong magpa-book doon. Okay po? Magpa-register. Okay? I don't know din kung ano po ang plano ng ating mga children's teacher kasi nagsasabi din yung atin pong mga bata, unfair naman kung sila ay wala. Okay po? So, meron sa adults, meron sa young adults, meron sa young people. So, siguro mag-usap po ang mga teachers ng mga bata at yung mga parents po ng mga bata at yung mga bata, kailan din nila gagawin yung kanilang outing. Yan. Kasi wala na po tayong congregational outing. Ngayong taon po, parang organizational outing ang atin pong ginawa. So, right after service po, pwedeng mag-usap po ang mga bata, no, magplano ang mga bata para po sa kanila din namang children's outing. Kahit dito na lang po sa malapit. Ano po? Pwedeng sa malayo pag sa Kabungan eh. Yung malapit dito sa may Bago Balimpalis ata yun. Forest Cent. Yun. Kasi may mga pambata pong mga ano doon. Kasi pagka sa Kabungan po, I believe ang dagat po kasi ngayon, low tide po siya. So, gabi po ang parang lumalalim niya, pero ang maghapon niya low tide. So, hindi po makakaligo yung atin pong mga anak. Kung ligo po, ang parang pinaka main purpose. No? So, I suggest po, pwedeng dito sa Forest Cent na malapit, tapos mababa po ang kanilang entrance. Magkano po ang entrance doon? 30. Parang 30 pesos. Yan. Tapos pag-usapan na lang po ng mga teachers and parents kung paano po ang preparation sa food ng mga bata po natin. Okay po? So, ililay down na po natin sa mga teachers po natin ang plano po sa outing din naman ng mga kabataan at kung paano po ang food nila, ang preparation, ang cottage sa lahat-lahat po ng mga iyon. Okay po? And on next Sunday po, wala po ako next Sunday. So ang tatayo po rito, maglilid po sa atin will be
Pastor Lester, wala po ako on Sunday. Ako po yung magpapaalam, nasa Sinilian Boram po ako. Ng first Sunday ng June. Okay po, matagal na daw po kasi silang walang walang communion. So, nag-request po si Pastor Ronel, first Sunday ng June, nandun po ako. So, wala po ako rito ng first Sunday ng June. And I believe yun din po ata yung ating scheduled council meeting. Tama po? Pero kahit wala po ako, pwede pong i-continue yun kasi more on naman po tayo doon sa finances po natin. Tama? Yung atin pong, yung titignan tsaka yung aayusin po doon sa ating finances. Okay po? So, Pastor Lester will be in charge on next Sunday sa atin pong worship service. Okay? Any other announcement and concerns po? Brigada na ata next week. So kung pwedeng makibrigada po tayo, makibrigada tayo. Let's pray sa mga back to school youth po natin, no? Mababawasan po tayo ng mga youth kasi yung iba ay pa-Manila na, no? Ilan sa kanila ay pa-Manila na, yung iba naman ay pa-Dagupan, no? So we need to we need to evangelize and recruit more. Especially yung mga youth na nating mga bata po, no? So isama na natin sila, i-join na natin sila sa atin pong youth organization para masanay na rin po sila and pwede na natin silang makasama actually sa Christmas Youth Assembly, yung upcoming CYA po ng atin pong mga kabataan. And gusto ko pong gisingin ang bawat lay organization. Nasa kalagitnaan na po tayo ng atin pong taon, mga kapatid ko. I believe organized naman po kayo with your activities. Pati po sana yung inyong mga projects. Ano po? Ang atin pong mga kabataan, hopefully within this week, ay matapos namin yung kanilang, actually 3 po iyan. No, I believe God will provide. 2 canopy, meron po silang budget na 8,500. So, nandiyan na po yung mga materyales ng 2 canopy po nila na gagamitin during mga youth activities po nila tsaka sa activities natin dito sa church, magagamit po yan. And hopefully and praying po, pati po yung tawag nito, yung sa taas nung L300 natin, yung carrier po niya. So magiging bali 3 ang proyekto ng mga kabataan po natin. Kamusta po ang ibang mga lay organization? Ano po ang project na ninyong mga young adults and adults? Yan. So, it's a reminder po kasi nasa kalahating taon na po tayo. I believe ang joint project po, igigising ko lang, ang joint project ng young adults and adults ay additional curtain. Kung hindi po ako nagkakamali. So, tignan nyo na po iyon. Okay po? Para patuloy po nating mapaganda ang atin pong iglesia para sa glory, para sa kapurihan po ng atin pong Panginoong Diyos. Let's continue to pray po. Then, sabi ko nga, last Sunday, ilakihan natin yung vision natin para sa church po natin. No, let's hope and pray sa provision ng Panginoong Diyos so we can expand, we can extend yung atin pong church building, mga kapatid ko. And happy birthday po. Iyon, wala ba tayong picture? Wala kayong nakuhang picture ni Brother June? Birthday ni Brother June bukas. June 1. Anyway, nandito naman po si Brother June. Happy birthday, Brother June. Hindi ko nakilala ito. Jurismo. Deorismo. Oh, nakalagay ito sa Deo. Yung isang anak ni Ate Juliet. June 1 din po siya. And kapatid na Edward, sila po yung mga nilista kasi, nandun sa listahan. Okay po, June 2, si Hanilyn Sefre,
Auntie Pretty. Yan. Pretty. Si Auntie Pretty. June 2 pa rin, si Auntie Pretty. Happy birthday po. And si Tatay Ernesto Ragindin. Yan, on June 5. And si Sister Pauline Mamaril, yung atin pong nurse, tama? No? Yan. So, sila po yung mga birthday celebrants natin ngayong week po na ito. First week ng June. Pwede po ba natin silang awitan ng birthday song? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. God bless you more po. Ang financial report po natin, as of last Sunday, May 24 ay 12,687. Yan, pakicheck na lang po yung inyo pong mga pangalan. Yan, baka meron po kaming na overlook. So, we have a grand total of 12,687. Yan, panalangin po natin ang patuloy na pandaigdigang kapayapaan. Special na po, let's intervene. Maging intercessors po tayo sa gulo na nangyayari sa bansa po natin, sa Senado, no, sa ibang mga lugar, mga kapatid ko, masyadong nagiging politika ang mga politicians po natin. Let's pray for them, mga kapatid, at patuloy po na kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay po nila, bigyan sila ng karunungan ng atin pong Panginoon. Panalangin po natin yung atin din pong mga gawain every week at ang bawat isa po. Sige po, tayo pong lahat tayo mo ko, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli ka naming pinupuri, dinadakila at sinasamba at pinapasalamatan. At kinikilalang walang ibang Diyos kundi Ikaw, Panginoong Hesus, sa lugar po na ito, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumalang ng langit at ng lupa. Ikaw ang mabuti. Ikaw ay matapat, Panginoon. At ikaw ay kumikilos sa anmang dako, Panginoong Diyos. At nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa po sa amin, ng iglesyang ito at ng mga iglesia na sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At maging ang kalagayan ng aming bansa, ng mundong ginagalawan namin, Panginoon, sapagkat walang naililihim sa iyo, dakilang Diyos. Nasa ilalim ng iyong panukala ang lahat ng nagaganap, lahat ng nangyayari, Panginoon. Ipinapahintulot mo ito, O Diyos. Mabuti man po ito o masama, sapagkat lahat, Panginoon, ay itinakda mo ng mangyari upang mangyari't maganap ang sinasabi ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, na nangyari noon at mangyayari sa panahon po namin ngayon at sa mga susunod pang panahon, Panginoong Diyos. Lord, kinikilala po namin na nasa iyo ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kaya po ang buhay namin ay muli po naming itinatalaga sa iyo sa araw po na ito. Hinihiling ang inyo pong pagkilos sa buhay po namin, sa tahanan po namin, sa iglesyang ito, Panginoon, sa mga iglesia, Panginoong Diyos, na kasama po naming sumasampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Nagtatapat sa iyo, Panginoong Diyos, at sa iyong mga salita. Panginoon, patuloy nawa na pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat tahanan, ang bawat iglesia, Panginoon, ang mga plano po nito, ang plano ng bawat isa, plano nila sa personal na buhay po nila, plano para sa pamilya, plano lalo tigit para sa iglesyang ito, Panginoon. Hiniling po namin ang inyo pong pagkilos at pagpapala, O Diyos. Makita namin, Panginoon, ang manifestation ng inyo pong power and presence sa bawat araw ng amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. Marahil po, may mga kapatid kami na may mga pangangailangan. Lord, we pray na i-meet niyo po ito, Panginoong Diyos. Sinabi mo sa iyong mga salita, dalhin namin sa iyong paanan, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon,
Ano man po ito, physically, spiritually, materially, financially, Lord, pwede naming dalhin sa iyong paanan, Panginoong Diyos, ng may pagtitiwala, nagpapasalamat, Panginoon, at ito nga po ay gagawin mo, isusupply mo sa buhay po ng iyong mga anak. Dahil totoo ang iyong mga salita na kung kami ay mananatili sa iyo at ang mga salita mo ay mananatili sa aming mga puso, patuloy namin itong isasabuhay, Panginoon. Sabi mo, Lord, pwede naming hilingin anuman ang aming maibigan at ito po ay inyo pong ipagkakaloob, dakilang Diyos. Kaya dalangin po namin sa mga kapatid po namin na may mga pagsubok na pinagdadaanan, may mga pangangailangan, Panginoong Diyos, sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon. Lord, we pray and declare for your provision sa buhay po nila, dakilang Diyos. Sa mga kapatiran po namin na may mga karamdaman, ganun din, Panginoong Diyos. Sinabi mo sa iyong mga salita, ikaw ang magpapagaling sa amin, Panginoon. Sinabi mo ito, O Diyos, hindi lamang para sa mga Israelita, kundi sa lahat ng mga sasampalataya at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, I pray and I declare healing, Panginoon, sa mga kapatid namin na nandito, na may mga karamdaman, at sa mga iba naming mga kapatid na hindi nakapunta rito, Panginoong Diyos, dahil sa kanilang mga karamdaman, Lord, abutin niyo po sila. We pray for your grace and divine healing sa buhay po nila, Panginoon, upang sa mga susunod po na linggo, araw, makita namin sila ng masigla, malakas, at muli namin silang makasama upang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya anuman ang sitwasyon ng bawat isa po sa amin, ikaw nakakaalam, Lord, alam namin na tutugunan mo ang lahat para sa amin, Panginoong Diyos. Nagpapakumbaba kami na hiniling po ito, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, kung kami magpapakababa sa iyo, Panginoon, itaangat at itataas mo naman po kami, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa iyong pagkilos na gagawin. Ganon din po, dalangin namin ang inyo pong patuloy na pagpapala, maraming mga taon, blessed years ang idagdag mo sa mga birthday celebrants po namin, Panginoong Diyos, sa week po na ito, Panginoon. Lord, we pray for blessing sa buhay po nila. We pray for guidance, protection, Panginoon, and more blessed years, joyful years, Panginoong Diyos, ang idagdag mo sa buhay po nila, sa family po nila, Panginoon, na lahat ng mga kapatid namin celebrating their birthdays sa week po na ito, dakilang Diyos. Lord, salamat po. Dalangin namin ang patuloy na kapayapaan, pandaigdigan, Panginoon, lalo tigit po sa amin pong komunidad, O Diyos. Samahan mo kaming patuloy sa aming pagsamba at ang mga salita mong aming patuloy na mapapakinggan ay magsilbing patuloy na inspirasyon, paalala, at gabay sa amin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Bago po natin basahin ang salita ng Panginoon na tungtungan ng atin pong mensahe ngayong umaga, gawin po natin yung atin pong special offering para po sa atin pong church vehicle. Hiniling ko po kay Faye tsaka kay Chloe na sila po ang kumuha ng atin pong special offering. Panginoon, idinadalangin ko po na patuloy mong buhusan ng financial na pagpapala ang bawat kamay, ang bawat buhay, Panginoon, na patuloy na nakikibahagi upang ang lahat ng ipinagkatiwala niyo po sa amin, especially ang mga sasakyang ibinigay niyo po sa amin, ay patuloy po namin na ma-maintain
at magamit sa lahat ng iyong mga gawain at ministeryo, Panginoon. Ibalik niyo po 100 folds of your blessing pa sa bawat isa, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. Iniling ko po na lahat po tayo tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 33. Luke 14:33. Ganito po ang kanyang sinasabi sa Magandang Balita Biblia. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaring maging alagad ko. Ulitin ko po siya. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaring maging alagad ko. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, ganon din ang atin pong pakikinig. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Tayo po yung po sa presensya ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang mensahe ng awit.
lamang talaga matatagpuan ang kasagutan sa katanungan. Ano nga ba talaga dapat hangad sa ating buhay? Ang hinahanap mong kasagutan, Jesus lamang talaga matatagpuan. Ang kasagutan ay si Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa mensahe ng awiting iyon. Ang title po niya ay Ang Kasagutan. Yan. Sabi niya, sinasaliksik mo ang mundo, naghahanap ka ng kasagutan, marahil may mga tanong sa buhay po ng bawat isa sa atin, may mga hinahanap tayo, may mga bagay na para bang gusto nating makamtan, makita, na magpupuno sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sabi po ng sumulat ng awitin pong ito, ang kasagutan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Sapagkat ang Diyos lamang ang may alam kung ano ang sagot sa tanong natin, kung ano ang tugon sa pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi po niya, ano pang iniintay mo? Lumapit ka sa Kanya, huwag kang mangangamba, huwag matatakot. Ang Diyos ay pwede po nating lapitan, sinasabi ng sumulat po dito sa song na ito, anumang sandali, anuman ang kalagayan mo sa buhay, pwede kang lumapit sa Diyos. Ibalik niyo po. Amen po. No? As who you are. Ibig po nang sabihin ng who you are, anuman yung iyong kahinaan, anuman yung iyong nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali sa harapan ng Panginoon, po pwede ka pong lumapit sa Kanya. Amen po. May mga tao po kasi na ang mindset nila, aayusin ko muna ang buhay ko bago ko lumapit sa Diyos. No? Yun ang mindset nila. Pero ang Panginoon po, God is a gracious God. Kaya kahit anong kalagayan mo sa buhay mo, no? Namumuhay ka sa katuwiran o meron tayong nagagawang pagkakasala sa Panginoon, pwede ho tayo actually lumapit sa Lord. Okay po? At during doon sa ating paglapit, ang process naman ng Panginoong Diyos, unti-unti ho tayong babaguhin ng Panginoon habang tayo ay nagtitiwala, lumalapit sa Kanya bilang ating Panginoon at kinikilalang may akda at may kasagutan sa lahat po ng bagay sa atin pong mga buhay. Ang kasagutan ay si Jesus. Yun po ang pinakadulo ng mensahe ng awitin pong ito. Kaya sa panahon po ng bagabag, sa panahon ng kabigatan, sa panahon na meron tayong mga pangangailangan, unahin ho natin na lumapit muna sa ating Panginoong Diyos. Amen po? No? Unahin ho nating takbuhan ang ating Panginoong Hesukristo. Unahin natin muna siyang lapitan. No? Sa Kanya muna tayo humingi, sa Kanya muna tayo tumawag. Sa mga panahong may kabigatan po tayo, may problema tayo, o kahit sa mga panahong masaya ho tayo, ibigay natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng parangal, lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Sapagkat ang kasagutan sa lahat ng tanong natin sa buhay ay nasa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo dapat mangamba ni mag-alinlangan man. Katulad po ng testimony ni Lester kanina, ni Pastor Lester, na sinundan ko, yun pong nangyari during the Summer Youth Assembly na mga kabataan doon po sa Kalbag on first night na bonfire po ang activities at ang lahat ng tent ay halos na baklas na. Okay po, naitabi na nila. Mga gamit ay pinasok na sa kiddie, sa church, no? Expecting na bumuhos yung ulan nung gabi po na yon. During prayer time ng mga workers at ng mga officers, kumilos ang Panginoon. No? Madilim, may pagkulog, may pagkidlat, naririnig namin yon. No? Pero malakas ang hangin, pero kapag ikaw ay nagtitiwala talaga sa ating pong Panginoong Diyos,
ang Diyos ay Diyos pa rin ng himala. No? And personally, sabi ko nga po kanina sa patotoo, personally kahit ako po, I believe, builded na yung faith ko sa Lord yung prayer life ko sa Lord. Pero ni-rebuild pa rin siya ng Panginoong Diyos during that time. No? Na when you declare something for the glory of the Lord, it will happen. Mangyayari at mangyayari po yan at gagawin yan ng atin pong Panginoong Diyos. No? Kaya talagang walang ibang wala tayong ibang entity na dapat lapitan kundi ang makapangyarihang Diyos sa mga panahon na tayo po ay bagabag, sa mga panahon na may dinadala tayong mga suliranin o pagsubok sa buhay, ang Diyos po ang lapitan natin sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay ko at sa buhay mo. Siya ang magdadala ng tao na tutulong sa iyo. Siya ang magdadala ng sitwasyon, ng solusyon sa lahat ng bagabag na pwede po nating maranasan. Ang kasagutan ay nasa atin pong Panginoong Jesucristo. Pwede pong lahat tayo umungko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pag-ibig, sa katapatan, sa awa, sa habag, sa biyaya niyo po sa aming lahat, Panginoong Diyos. At naririto po kaming lahat ulit, malakas, buhay, Panginoon, kasama ng lahat ng mga mahal namin sa buhay. We believe, Father God, pinagpala niyo rin po sila. At muli, magagamit po namin yung aming mga buhay, Panginoon, yung aming kalakasan upang sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan. Pakinggan ang iyong mga paalala at salita sa buhay namin. At patuloy na bigyan ka ng kaluguran sa pamamagitan ng pagsambang ito, Panginoong Diyos. Lord, you are welcome in this place. Fill us with your Holy Spirit, Panginoong Diyos. Manguna ka at mangusap ka muli sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ulitin ko po yung ating text. Sabi po nung text natin, kaya nga, sino man sa inyo ay hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang ari-arian, ay hindi maaring maging alagad ko. Dito sa text po na ito, ipagpapatuloy natin yung 16 characteristic ng isang disciple. At merong binibigyang diin dito ang atin pong Panginoong Diyos. Ano po yun? Yung pagtalikod natin, sabi niya, sa lahat ng ating ari-arian. Meaning, yung pagtalikod natin kahit sa ating mga sarili mismo. Sabi ng Lord, kung hindi natin ito gagawin, then hindi tayo po pwedeng maging mga alagad ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ang simpleng sinasabi po ng Panginoon dito, kinakailangan na mas mahalaga lagi ang Diyos sa buhay natin kaysa sa anumang mga bagay. Amen po? No? Yun ang sinasabing mindset ni Lord. Hindi niya iniitsipwera yung ating buhay, yung ating mga resources, o yung mga resources, o yung mga kayamanan, mga material na bagay na binigay ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi sabi po ng Scripture, every good gift comes from God, the Father. Ano po? Who never changes. So dito po, malinaw, ng prinsipyo nito ay makita ko at makita nating lahat na mas mahalaga lagi ang Diyos sa akin kaysa sa anumang mga bagay na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa mundong ito na atin pong ginagalawan. At kapag ganito po ang ating pananaw, mabubuo sa atin yung mga karakteristik na 8 karakteristik na nauna nating tinignan. I-review lang po natin. Ano po? Number 1, we make ourselves always available. No? Kasi mahalaga ang Diyos sa iyo So lagi ka dapat available. Mahalaga ang Diyos sa iyo. So second, dapat moldable ka. Para kang putik. Kung gagawin kang baso ng Panginoong Diyos, susunod ka doon. Hindi ka magre-resist. Number 3, patuloy ka pa rin mag-aaral. Sabi nga po sa school, di ba? Ang pag-aaral is a lifetime event sa buhay natin. So, hindi common, nabasa na natin ang scripture from cover to cover, hindi na natin ito ulit-ulitin. From time to time, kinakailangan learner pa rin po tayo. And, nananatili tayong submissive. Patuloy na sumusunod, patuloy na nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Obedient, number 5. Self-motivated. Okay po? Visionary, malawak ang vision.
strategic, maraming mga plano, maraming mga strategy, maraming hindi nauubusan ng paraan. Okay po? So, kapag ganito ang mindset natin, napapasailalim po tayo doon sa kaisipan na, Lord, you are always my priority. You are always my priority. No? Ang mindset ko lagi is to seek God first. No? At paniniwalaan ko lamang na all these things shall be added unto me. And sa pamamagitan po nun, we can possess yung 8 characters na ito na ipinaalala na ng Panginoong Diyos sa atin. Now, ang sabi po ng text, hindi po pwedeng maging alagad ko kapag hindi natin tinatalikuran yung sarili natin, yung mga bagay-bagay na meron po sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi sila ang priority natin. Hindi bagay ang priority natin. Kundi ang priority natin po lagi, every time na tayo gumigising, every time na binibigyan tayo ng buhay ng Panginoong Diyos, ay ang Panginoon. Amen po? No? Now, if God is our priority, let's take a look at number 9. Character. Pag si Lord ang priority po natin, magiging continuous worker tayo ng Panginoon. Amen po? No? Magiging continuous worker tayo ng Panginoon Diyos. Kahit pagod na, tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod. No? Hindi naman masama magpahinga. No po? Pero hindi ka nag-quit na maglingkod sa Panginoong Diyos kahit na pakiramdam mo ay pasuko na yung katawan mo, pasuko na yung isip mo, pasuko na yung puso mo, magpapatuloy ka pa rin. No? Kasi ang priority natin ay paglingkuran ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya kahit pasuko na, hindi pa rin tayo, hindi ka pa rin susuko. No? Kahit nakikita natin na napakahirap, may mga tanong na hindi nasasagot. Ano po? Pero hindi tayo titigil, yamang alam natin na ang laging katugunan sa buhay natin, laging kagaanan sa buhay natin, pag may kabigatan tayo, ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, kinakanta natin yun, God is the strength of my life, di ba? No? God is the strength of my heart. No? Pwede rin namang my life. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi ng song God is my portion forever. So, if ang mindset natin, God is our portion, then we have everything in life. Amen po? We have everything in life if God is our portion. Believe that, mga kapatid ko. Ano po? Sabi ko nga po kanina nung idinto dudak, kunakno ni Dr. Sapira yung mananalangin kasi siya yung nag-initiate na manalangin kaming mga workers. O kaya si Pastor Jeremy yung mananalangin. Tapos sino ba yung nanghingi nun? Si Pastor Lester ata. Sabi niya, sige po, manalangin tayo, lead tayo ni Pastor Francis, sabi niya. Para bang sa panahon na iyon na talagang pabuhos na ang ulan, honestly, parang nagkaroon din ako ng konting Lord, mangyayari pa ba if we are going to declare na walang ulan ngayong gabi? Parang ganon. No? So, we declare it. Ano po? And para i-live out yung faith na yon, sabi ko sa kanila, sige, prepare na tayo ng mga kahoy. No? Ilatag na yung yero, prepare na yung kahoy. Ano po? Tuloy ang bonfire activity sa labas ng church. And you know what? Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Nakikinig siya sa panalangin ng mga anak po niya. Sino po rito anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen? So, ibig sabihin, pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. No? Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, lay it down sa Lord. Nakikinig ang Panginoong Diyos. Magtiwala lang po tayo ng buong puso. Huwag mapagod. Because He is our portion. He is our strength. No? At yamang ipinauna ng Panginoong Diyos na ang buhay bilang mga mananampalataya, bilang isang disipulo, ay hindi buhay na puro hayahay.
hindi puro sarap, mga kapatid ko. Tapos na ang outing natin. Except sa mga children, tsaka mga adults. After ng lahat ng outing, balik po tayo. Ano po? In what? Sharing the gospel. No? Kasi yun ang ating buhay eh. No? Maging patotoo sa ibang tao na ang Panginoong Diyos ay mabuti. Okay po? So, continuous tayo doon po sa pagkilos, paggawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Continuous worker tayong lahat. And ulitin ko po, lahat po tayo ay priesthood ng Panginoon. We are chosen generation, chosen priesthood ng ating pong Panginoong Diyos. Number 10. 4 lang po ito ulit. Spiritual. No? A disciple is always spiritual. Ano po ibig sabihin ng spiritual? Yung kantang kinanta natin kanina, babad sa presensya ng ating Panginoong Diyos. No? Ang disciple ay always nagsusok sa presence ng Lord. Ang disciple ay always spiritual. Hindi po siya spiritual tapos carnal. No. Hindi siya spiritual tapos earthly. No. Dapat lagi tayong spiritual, mga kapatid ko. No? Hindi na tayo nagiging makamundo. Hindi na carnal mind ang meron po sa atin. No? Hindi ito judgmental, mga kapatid. Hindi rin po ito self-righteous na tinatawag po natin. Pero ang tawag po natin dito ay heavenly mindset. I should be always spiritual. Ano man ang gawin ko, dapat spiritual yan. Amen po? No? Kasi we are being set apart by God. Tinawag na tayo, nilinis na tayo, okay po? At merong tayong task na kinakailangan gawin. At kung ang tawag ay doble kara tayo, mahirap tayo mag-win ng soul. Kaya okay lang na sabihin nila sa'yo na, kapatid, nalampasan mo na ang langit. Okay lang po yun. Okay lang na kutsahin ka dahil sa pagiging spiritual mo. It's okay. No? Kasi we need to possess this character so para maabot talaga natin yung mindset na gusto ng Panginoong Diyos na inaabot po natin. Yung heavenly mindset. We live every day as spiritual, heavenly people. No? At hindi na po tayo nakikiayon sa gusto o sa takbo o sa sistema ng mundo natin pong ginagalawan. Number 11. Pangatlo, merong communication regularly. Kanino? Dapat may communication tayo regularly. Number 1, una, sa Lord. Okay po? Napakahalaga nun. We communicate with God. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Philippians, pray without ceasing. No, manalangin ka, makipag-usap tayo sa Diyos, no, sa bawat sandali ng buhay natin. Kahit yung palabas ka lang ng konti ng bahay mo. Dapat merong laging pakikipag-usap, merong regular communication tayo sa atin pong Panginoong Diyos. May communication tayo sa atin pong master, may communication tayo sa ating provider, may communication tayo sa solution sa bawat problema natin. Nakikipag-communicate tayo sa Diyos. Pangalawa, we communicate with our leaders. Okay po? Sa church natin, may tinalagang leader ang Panginoong Diyos. We need to communicate with them. Lalo na kapag binibigyan tayo ng vision ng Panginoong Diyos. No? Pag binibigyan tayo ng vision ng Lord, you have to communicate it. Okay po? Pastor, nagkaroon ako ng vision kagabi. No? Kino-communicate po natin dapat yan. Kasi tayo po ay one body. At yung body na to ay nagtutulungan doon sa vision na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay po? We communicate, pangatlo, with one another. Ang hirap naman sa isang community, sa isang church community, o sa isang church family kung wala tayong communication. Tama po? No? Kaya nga po napakahalaga yung kinakamusta natin ang lahat eh. No? Ako, hindi ko na kayo iniisa-isa. Pero mapapansin po ninyo, ang pangangamusta ko kasi meron naman tayong GC, ano po,
most of the time doon. Kamusta kayo? Lalo na pagkagabi ng Sunday o simba po tayo ulit, sama-sama tayo magpasalamat. No, napakahalaga po noon. We communicate regularly sa Diyos, sa ating mga leaders, at sa lahat ng mga kapatiran po natin. So we can establish, no, yung intact relationship natin sa bawat isa sa Panginoong Diyos at patuloy na magamit ang buhay natin to encourage one another. And lastly, number 12. Sa week po na ito, we connect with you in heart and mind. Okay po? We connect with each other in heart and mind. Pareho po tayo, ibig sabihin, ng puso sa Diyos. Hindi po pwedeng magkaiba tayo. Ang mentality natin, makalangit. Okay po? Ang desire natin, makalangit. Ang goal natin, makalangit. So we are one in mind and soul. Hindi po pwedeng magkaiba tayo. Okay? Hindi po pwede. Dapat iisa tayo, may communication, and we are one in heart and one in mind. Hindi po kasi po pwedeng yung disciple ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay magkakaiba. No? Iba ang mind mo sa mind ko. Okay? Kung para yan sa glory ng Lord, we are one in heart and mind. Okay? Dapat ganun po ang heart nating lahat. As disciples ng atin pong Panginoong Jesucristo. Totoo po, may mga pagkakataon na pagdating sa prinsipyo ay magkakaiba tayo. Okay? May mga prinsipyo kasi na iba sa'yo, iba sa akin. Pero we need to meet pa rin doon sa gitna niya na yung prinsipyo mong iba sa akin will go pagka ang pinag-uusapan natin ay ang paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. No? For example, ang vision ng isa, kasi it was my vision actually talaga. Nung umuwi kami last Thursday, hindi ko alam bakit nabanggit ni nanay, no? Sa akin. Sabi niya, alam mo ang gawin mo doon sa church, sabi niya, gawin mo siyang up and down. Hindi ko kinikento sa kanya yon. Hindi kami nag-uusap patungkol sa church. No, nandun lang po kami, after ata namin kumain yon ng gabi, no? Kasi ginabi na kami bago kami umuwi dito. So, nandun kami nagpapahangin after namin kumain, nag-uusap-usap. Tapos nabanggit niya yon. Out of nowhere, parang sinabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, magandang gawin doon sa church sa Tugi, up and down. No, sabi niya sa akin. So, sumigi din ako kasi yun yung aking vision. Ano po, yun yung parang gustong mangyari. O pwedeng, para sa iba, mahirap kasi aakyat ka na. So, okay na yung dito sa baba. Po pwede mo nang palakihin ito. So, po pwedeng in principle, po pwedeng magkaiba tayo. Okay po? Pero po pwede pa rin tayong mag-come up in one decision na pwedeng palaki ng church for the glory of the Lord or po pwedeng itaas mo siya for the glory of the Lord pa rin. So, we need to be one in heart and mind. Most especially, kapag nakikita po natin na yung vision ng iba ay higit na maganda kaysa doon sa prinsipyo at iniisip ng bawat isa po sa atin. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, we need to humble down ourselves, no, sa harapan ng Panginoong Diyos at kahit po sa mga co-workers or co-members natin sa loob ng church po na ito. That is why very important yung communication regularly at yung connecta natin sa bawat isa in one heart, in one mind. Bilang mga disciples ng atin pong Panginoong Jesucristo. What I am saying is, mga kapatid ko, hindi tayo dapat nag-aaway-away sa loob ng church na ito dahil lamang sa mga visions na meron tayo. Amen po? We are one body, okay?
No? Kaya nga po tayo, as much as possible, pinipilit talaga natin kapag ka merong mga activities ang ibang mga iglesia, no? Hindi man po evangelical Methodist yan, kahit ibang church yan, nakikibahagi po tayo. Kasi ang utos ng Panginoong Diyos, you fellowship with the body of Christ. Tayo po sa church na ito, we consider it as one body ng Lord. Iba ako, iba kayo, pero nasa iisang katawan tayo. Amen po? Ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Pero pagdating sa mga churches, po pwedeng yung born again, yung victory, they are part of the body of Christ. No? And kapag nakikipag-fellowship po tayo sa kanila, ang isang sistema doon, ang isang gusto nating mangyari, makaigib tayo sa kanila ng learning na pwede nating dalhin sa church natin. No, hindi ako natatakot na makipag-fellowship tayo sa iba. Tapos lilipat kayo doon kasi mas nakikita nyo mas maganda doon. If doon kayo lalago, it doesn't matter. Pero syempre gusto ko nandito po kayo. No? Tingnan niyo po 'yung nangyari kay John the Baptist. I don't know kung nabanggit ko na ito. Let me end sa bagay po na ito. Si John the Baptist, nagbabautismo siya, thousands yung nagiging followers po niya. Okay po? After niya binabautismohan si Jesus, yung mga followers niya, unti-unti lumipat kay Jesus. Ano sabi ni Apostle Paul, ano sabi ni John, doon sa mga nagsasabi sa kanya, Rabbi, sabi nila, yung mga followers mo lumilipat na kay Jesus. Sabi ni John the Baptist, it's okay, more of him, less of me. No? More of him, less of me. Okay po? Glory lagi ng Panginoong Diyos. If we are going to fellowship with other bodies, po pwede ho tayong umigib sa kanila para sa ikatututo pa ng atin pong iglesia. Yung kanilang way of worship, pwede ho nating i-develop yung way of worship pa natin. Ano po? Pero, I believe na yung body of Christ na ito is one in spirit in building God's kingdom. And we are all builders of the kingdom of the Lord. Kaya mga kapatid ko, unless we learn to reject, no? Unless we learn to prioritize the Lord, okay po, saka pa lang natin talaga mapapractice at madedevelop sa buhay po natin yung mga bagay po na ito. Okay? Ano po yun? Ulitin po natin. We connect with each other in heart and mind. We communicate regularly. We become spiritual, mga kapatid, and continuous hard worker tayo ng atin pong Panginoon Diyos. Let us continue to develop these characters, mga kapatid ko, dahil lahat po tayo, Matthew chapter 28, tinawag, kinomisyon ng Panginoong Diyos to go and preach the gospel to all nations. Let us build this character po habang pinaprocess tayo ng Lord at habang patuloy tayo na trina-transform ng ating Panginoong Diyos. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy niyo po kami na idinadaan sa proseso upang yung transformation ng buhay po namin ay patuloy na mangyari, Panginoon. And Father, salamat po sa iyong mga salita, reminding us na hindi kami makakasunod sa iyo if you are not our priority, Panginoon. Kung hindi namin kayang i-priority ka at isantabi yung mga bagay-bagay sa buhay namin. Ito man ay sa aming pansariling kapakanan o kaligayahan o yung mga resources o kayamanang meron sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po dahil sa pamamagitan ng prinsipyong ito, Panginoon, madedevelop po sa amin na patuloy kami na maging continuous hard worker mo sa iyong ubasan, Panginoon. Patuloy po na nagiging spiritual. Patuloy na nakicommunicate sa iyo, sa mga leaders po natin, at sa aming mga kapwa mananampalataya for a better future ng iyong iglesia
Panginoong Diyos. At ano man ang goal, ano man ang desire, ano man ang dream, Panginoon, ng bawat isa, may we be united, O Lord, in heart and in mind, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito. I-possess nawa namin, Panginoong Diyos, sa mga karakter po na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Sige po, walang pagsamba na hindi ho tayo naghahandog. Bahagi ito ng pasasalamat natin sa atin pong Panginoong Diyos. Let us prepare our tithes, pledges, and offering. Tayo po ay maghandog habang inaawit po natin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Sige po, may offertory song po pala tayo nakakantahin. We'll sing, Di Ko Kayang Mabuhay Kung Wala Ka Sa Piling Ko. Hello. Ayan, amen. Walang pagsambang, walang paghahandog. Kaya naman, nanyayan ko po tayong tumayo. Talayan muna natin ng awit at sayaw ang ating Panginoon bago natin i-offer ang ating mga ikapo sa Kanya. Kantayin natin ang Di Ko Kayang Mabuhay. Malaya po tayong ipalakpak ang ating mga kamay. Amen. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Isus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Siya ng puso ko ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako masasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Isus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya ng puso kong ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Pusong ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay po na ikaw ay matapat at ang iyong katapatan ay patuloy naming napapatunayan sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga pagpapalang financial sa bawat kamay at buhay namin na mga anak mo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Never kang nagkulang sa aming mga buhay. Pinupuno mo kami lagi ng iyong pagpapala.
Salamat po sa pagkakataon na kami po'y makapaghandog. Laki po nito ang amin pong mga buhay. Pagpalain niyo po ito, patuloy na dumaloy ang siksik, liglig at umaapaw pang biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa iyong mga anak sa iglesyang ito, O Diyos. Amin pong itinatalaga sa iyo ito, gawin mo kaming mabuting katiwala sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, na inyo pong ibinibigay sa amin. Sinusuko namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Bago natin kantahin ang ating closing song, may tanong ako. Binago ka na ba ng Diyos? Kung amen, let us declare na sa buong mundo na tayo'y binago ng Diyos. Let us declare it through our actions. Kasi kung tunay nga na binago tayo ng Diyos, may papakita yan natin. May papakita natin yan sa unbelievers upang makita nila ang goodness ng Lord sa atin. Upang mas marami ang mailawan natin ng maapoy. Kaya sa ating panguling awitin, kantayin natin ang Ako ay Binago Niya. Nung una, ang akala ko ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya magmula na ako'y magpasya sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ng Panginoon. Aming pagkukulang, siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung isipin ko lamang, sa kahapon ko siyang kulang. Sa aking mga kailangan, hindi siya sa sino pa man. Ang aking
wala na, ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagharis. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko Ay pinatawad, ginawang anak niya. sa langit pupunta, O kay buti ng Diyos at ako'y pinakot niya. Ang aking buhay Ako niya nang wala na, ako'y magpasya. sa aking Puso'y pagharin siya, anong himala, ako'y nag-iba. kasalanan ko ay pinatawad, Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y pinakot niya. o kay buti Ng Diyos at ako'y pinakot niya. O kay buti ng Diyos at ako'y pinakot niya. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi na po kami katulad ng dati. Kami ay binago mo at unti-unti pa rin binabago, Panginoong Diyos, upang maging kalarawan ng amin pong Panginoong Kristo at maluwalhati ang iyong pangalan sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. Salamat po sapagkat kami ay tinanggap mo kahit sa kabila ng aming karumihan. At sa iyong pagtanggap sa amin, Panginoon, at pagliligtas, inuutusan mo naman po kami na patuloy na humayo, maglingkod, ipahayag ang mabuting balita, magpatotoo sa iyong ginawa sa buhay namin, sa iyong ginagawa sa amin, sa iyong ginawa sa buhay ng iglesyang ito, saan mang dako kami pumaroon, Panginoon. Mahayag ang iyong pangalan, maipakilala ka, dakilang Diyos. Salamat po sa pagsambang aming nagawa, Panginoon. At salamat sa muli mga salitang naipaalala sa aming lahat, mga mensahe mula sa mga mensahe ng mga awitin, Panginoong Diyos, na amin pong inawit, at ang mensahe ng buhay na nagpapaalala po sa amin. Hindi kami makapaglilingkod sa iyo ng buo kung kami po ay nakatingin, nakatuon ang aming puso't isipan sa aming sariling kapakanan, sa mga material na bagay, Panginoong Diyos, o sa mga resources o ari-arian na meron po kami. Kundi kami lamang ay makapaglilingkod sa iyo ng lubusan kung ikaw ang higit sa lahat na meron sa amin, Panginoon. Ikaw ang sentro at para sa iyo ang lahat ng bagay. Ang amin pong financial ay para sa iyo, ang mga material ay para sa iyo, Panginoon. Ang karunungan ay para sa iyo. Lahat ay para po sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po sapagkat patuloy na binubuo mo sa amin ang karakter, Panginoon, ng isang disipulo na nagpapatuloy na nabubuhay ng may kabanalan, nagiging spiritual, nakik-communicate sa aming mga vision, sa mga magagandang mga desires, Panginoon. May maayos na komunikasyon at patuloy na iisa kami sa layunin, sa puso, sa isipan upang ikaw ay parangalan, Panginoong Diyos. Lord, dalangin ko po ang patuloy na pagkakaisa naming lahat, ang pagkakasundo-sundo naming lahat, ang pag-ibig namin sa bawat isa, ang pananalangin para sa mga kapatiran namin, Panginoon.
magawa po namin bilang mga lingkod mo na kinakailangang magpalakasan sa bawat isa, magtulungan sa bawat isa, magbuhat sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang ang larawan ng aming Panginoong Hesukristo ang siya pong makita sa iglesyang ito, sa pamilya namin, sa buhay po namin, Panginoon. Continue to develop to us, Father, such characters, Lord God, upang sa amin pong paghayo, dala-dala namin, Panginoon, ang liwanag ng amin pong Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami turuan na patuloy na ihayag ang iyong mga salita, ibahagi ang aming mga karanasan, ang aming mga patotoo, kung gaano kakabuti sa amin pong mga buhay, Panginoon. Dalangin ko po na sa susunod na linggo ng aming pagsamba sa lugar po na ito, muli naming makasama ang bawat isa, maging ang mga kapatiran po naming hindi namin nakasama sa mga sandaling ito, dakilang Diyos. Buklurin niyo po kami sa iisang isipan na ikaw ay taas sa lugar na ito sa mga ganitong pagsamba na dumarating, Panginoong Diyos. Ama, anuman po ang aming naging pagkukulang, patuloy po namin itong inihihingi ng tawad. Patawarin niyo po kami at linisin. At patuloy na lukuban ng inyo pong kabanalan at karunungan at kapangyarihan ng gagaling sa inyo pong banal na Espiritu. Anuman po ang panalangin ng bawat isa, Panginoong Diyos, naniniwala po kaming lahat na ikaw ay nakikinig, Panginoon, sa panalangin namin na mga anak mo, Panginoong Diyos. Kaya I declare, Father, katugunan sa lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak, namin na mga anak mo sa iglesyang ito. Ang patuloy po na pag-iingat, ang patuloy na proteksyon, Panginoong Diyos, ang patuloy na kapayapaan ng amin pong mga buhay sa gitna ng kaguluhan at pagsubok na pwede po naming maranasan, at ang tunay na kagalakang nagmumula sa iyo ay siyang patuloy na manahan sa aming puso't isipan, Panginoon. Umaasa po kami na sa linggong ito, Panginoong Diyos, sa bawat araw na dadaan po sa amin, hindi niyo po pababayaan ang bawat isa po sa amin. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na hindi nagbabago at pinagmumulan ng lahat ng mga mabubuting mga bagay. Ang siya nawang patuloy na magbuhos nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa iyong personal na buhay, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, maging sa iyong mga pangarap at sa iyong hinaharap. Buhusan tayo ng Panginoong Diyos ng kanyang pagpapala, ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan. Ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Go now in peace, never be afraid. God will go with you each hour of every day. Go now in faith, steadfast, strong, and true. Know He will guide you in all you do. Go now in love and show you believe. Reach out to others so all the world can see. God be there, watching from above. Go now in peace, in faith, and in love. Amen. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manatiling nakatayo. Let us sing our victory song po. Yan, bago tayo lumabas sa atin pong church sanctuary. Amen, amen. Ayan po sa ating panguling awitin. Ang lahat ay magsasaya. Amen? Amen. Magsasaya tayo para sa ating Diyos. Amen? Kantay natin ang kantang to, ang lahat ay magsasaya. Hey! 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 Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpalan ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, na tila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad! Pinatawad, pinagpalan ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko'y ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilahin, wala na sa'yo'y maihahapik, ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihapik, ang langit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Pag sa'yo'y sumasamba, pag sa'yo'y sumasamba. Amen! Hallelujah! Sige, tayo po tayong lahat. Yan. Let us bow down to our King. 1, 2, and Amen. Papuring palakpak po sa ating Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Yan. Good morning po and God bless everyone. Mga adults po, mag-usap ulit sa inyong plano. Mga bata, same din. Yan. Sige. Tayo po yumayo ng may pag-ibig at pagtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos. Let us sing, I love you with the love of the Lord. Love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ano? God bless everyone po. See you next Sunday. God bless po, God bless. God bless po, God bless.
Anong oras po kayo aalis? Mga adults, sanya oras kayo umalis? God bless po. Sa bagay, kahit gabi po kayo doon, po pwede. Kaya hanga na po doon, napinta sa swimming ti kwa. God bless po. Oh, pwede po after lunch kayo. God bless na po. How are you?